giauhag na ko no, sa barok sa pagbasa sa ato ang teksto karong hapuna. Romans chapter 6 verse 1 akong giauhag nga magdungan ta sa pagbasa ato ang sawan ang iyang pulong no. So Romans chapter 1 chapter 6 verse 1 up to 14. Let's read together. Verse 1. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died into sin still live in it? Do you not know that all of us has been baptized into Christ, were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we might walk in the newness of life. We have been united with Him in a death like this. We shall certainly be united in His resurrection like this. We know that our old selves was crucified with Him, in order that the body of sin might be brought to nothing, so what no longer be enslaved to sin, for the one who has died has been set free from sin. Now we have died with Christ. We believe that we also live with Him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over Him. The dead died once for all, but the life he lives to God. So you must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let the sin therefore reigns in your mortal body, to make you obey passions. Do not present your members as an instrument of righteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument of righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are under the law, but under. Let's pray. Lord, bless your word. Open our heart to listen, that these words nga among i-share karon, among tunan karon, mamunga sa among kinabuhi. Pray that ang katungwa pa magkaila kanimo na ta Lord makadungog imong ablihan sa imong pinagi sa imong balaang espiritu. Amoy naghatag ka na among kinabuhi. Pray this, Christ, pray. Amen. So, ang atuang title karong hapuna, the sermon is Baptized into Christ, Dead to Sin and Alive to God. No? It's about baptism, no? I think ang word nga baptism is always nga ito ang madunggan, especially sa simbahan, not only exclusive sa evangelical, but also we can also hear madunggan sa dinato sa Roman Catholic. No? Naatay daghan nga mga perspective sa baptism, but in biblical view of perspective sa baptism, which is especially sa Book of Acts, nga atong makita account nga kadtong mga bag-ong converts sa Jerusalem, 3,000
adto nila sa Acts 2, diha dayon nagpabaptize. And then when Philip went to Samaria, men and women ditong higayuna, pagkadungog nila sa maayong balita, diha dayon nagpabaptize siya. O remember atong Ethiopian nga nagbasa siya sa Book of Isaiah nga si Philip mismo nga ni-share o pagkailan niya sa maayong balita, diha dayon ni request dayon siya nga magpabaptize. The same ni siya sa istorya nila ni Cornelius, katong Roman soldier, ni Lydia, katong negosyante nga babae o iyang pamilya, o katong Philippian jailer nga diha nga pwerte niyang kahadlok na niyon siya nga unsay iyang buhaton nga aron maluwas siya. Diha dayon mismo, walay pagdugay-dugay, nagpabaptismo siya. Ang baptism, to always follow nga once they will arrive faith in Christ. Dili ni siya ingon nga once nakibaw ka na, nakilala ka ni Christ, later na lang ko magpabaptize. No? Ang baptism, dili ingon siya nga ritual. Ang baptism, dili siya ingon nga means of salvation. Ang baptism is to show nga mopalo ka ni Christ, ang imong karaan nga kinabuhi, imo ng biyaan, o ngadto ang bag-ong kinabuhi, diha na mo'y ang imuhang inadlaw nga panginabuhi. Mauna ang simbolo sa baptism. Karon, unfortunately, no, baptism mostly sa kasagaran nga simbahan wala ma-explain kayo kung unsa kabugat ang baptismo. Di go lang at tungod kay mura na siya og traditional. If you become a Christian, magpabaptize ka, no? Aniwa sila kahibaw o even kita mismo nakalimtan nato nga unsay simbolo sa baptismo. Nga again nga ang baptismo gikan sa imong karaan nga pagkatao, imong gibuhat nga ni-represent ka, napakita ka nga ikaw gihumol nga to sa tubig o gibalik ka niya, means ang imong karaan nga kinabuhi imong gibilin ngadto sa tubig, means gipatay nimo, and then pagbangon nimo bag-o na ang imong kinabuhi nga nagsubay na sa pulong diha sa Dios, nagsubay sa panginabuhi na Kristohanon. So ning hapuna atong bahinon og ang text, atong bahinon og katulo, no? Ang verse 1 to 5 atong ipakita diri ang baptism into Christ. Ang 6 to 7 na pinaagi sa baptism, kita nakalinggawas na siya, kitang tanan sa slavery sa sala. O sa last na point from 8 to 14, diri atong maobserbaran nga kung nakagawas na kita sa slavery sa sin, then we are alive in God through Christ. So here, Paul nag-start siya diri sa verse 1 and 2. Kani siya nga argumento has a context about
argument sa previous chapter. Let's read verse 1. What shall we say then? Are we continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin and still live in it? So if you observe, kung obserbaran nato diri, naa siya'y panaglalis, panag-argumento, nga ningon man si Paul nga, kung sa man, pinaagi ba ani, mga magpadayon ba ta, pagpakasala kay tungod sa grasya, ni abound, ni grabe. Ang konteksto ani niya, naa dito sa sa chapter 5, especially sa verse 20 to 21. So, ang real story ani niya nga ang mga Hudiyo atong higayuna, which is ang kaning Romans duha ni ka-setting na ay mga Hudiyo, na ay mga Hentel. Ang mga Hudiyo, they claim nga ang ilang means of salvation is to follow the law of Moses, to fulfill the law of Moses. Mao na ila every law nga gihatag ni Moses during sa ilahang after sa pag-exit nila sa Egypt was already implemented sa ilahang kinabuhi. But wa nila masabti, no, nga ang unsay gamit adto nga balaod, unsay nganong gihatag to sa Ginoo ngadto higayuna. And we know nga ningon si Paul nga ang katong balaod nga gihatag ni Moses ngadto sa Israelita para makita nila ang ilang kaugalingon, ang ilang sala, o pinaagi sa balaod, makita nila nga grabe di ay kaayo ang ilang sala. So pinaagi sa balaod, mura siya og samin. But we know that ang balaod results to death. Kamatayon yun. We always say nga nobody is perfect. No way perfect. That's why nga ang balaod diha to remind us na something big, napay dako nga umaabot nga murabag kita hopeless ta ba nga unsaon man nato pag-fulfill anang balaod, nga kita mismo dili man ta perfecto. Mo si Pablo ningon siya nga ang balaod iya nang gihatag para makita nato kung unsa kadako ang atong sala, o diha sa balaod ang kamatayon. But ang grasya ni Kristo nga bisan pag unsa kadako ang sala aning kalibutan na, ang grasya ni Kristo moon mo cover sa tanan. Mo nay iyahang argumento dito sa mga Hudiyo. Muna ningon siya nga, balik ta sa argumento, no? Ningon siya nga, karon unsay atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mo daghan pag yun ang grasya kanato? Na nadunggan ninyo nga mura siya o kanang kung ato apang sa ato nga lingwahe mingon ta nga sige magpakasala lang ko kay total dako man kayo ang grasya, no? Unsa man ni siya mura ni siya og naatay nadunggan nga giabuso ang grasya, no? Kay tungod kay naa naman, nabayra naman ang atong mga sala sa kamatayon ni Kristo, and it's okay, no? It's okay ragid. At tingon si Pablo, no? Sayop na,
No? Means, ang atong sala ipakita sa Diyos nga pinaagi sa balaod, then kita mudagan ngadto sa kang Kristo. Muna nga, ang argumento ni Pablo na ato na siyang likayan, ang pagpa-abuso nga kay gibayra naman ta, then pwede lang yapon tang makasala. It means nga, giabuso na to, kay total naaman ang grasya. Again, sa versikulo 2, nagpahimangno si Pablo nga dili mahimo nga magpadayon kita sa pagpakasala, kay ang sala wala na'y gahom kanato. So naatay nadunggan diri nga mura siya o ganang ang sala nakalingkawas na kita sa sala. No, kay ningon siya diri nga wala na'y gahom kuno kanato. Wala na'y control kanato ang sala. Ngano wala na may control ang sala. Once gisave na ka ni Kristo, lahi na ang imuhang master. Gibalhi na ka gikan sa naghari nga sala, then gibalhin ka ngadto sa bag-o nimong master, which is mao ang Christ, pinaagi sa iyang grasya. Kung atong mabasa sa mga taga-Kolosas 1:13-14, ningon si Pablo diri nga giluwas niya kita gikan sa gahom sa kangit-ngit o gipahiluna didto sa gingharian sa iyang pinalangga anak. Pinaagi sa iyang anak, gitubos niya kita. Ug kini nagpasabot nga gipasaylo na niya ang atong mga sala. So means ang sala wala na'y tango, wala na'y control sa atong kinabuhi. So mao nang ingon si Pablo nga by no means dili na to gamiton ang grasya nga magpadayon ta pagpagsala. Dili na ta ulipon sa sala. Dili na ang sala naghari sa atong kinabuhi. Ngunay atong inumduman nga ang sala wala na'y control sa atong kinabuhi. Muna nga rin, ipadayon siya sa verse 3. Ningon siya nga, do you not know that all of us has been baptized into Christ Jesus, were baptized into His death. We were buried therefore with Him by baptism to death, in order just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we might walk the newness of life. Nagisgot siya diri o ingon siya nga, do you not know? Starts. This is not new information nga ilang nahibawan. Dili na siya ingon nga ganina lang nila nahibawan. As we know, during the book of Acts, the apostle always preached Christ crucified, as mentioned sa 1 Corinthians. Unsay function sa salvation, giun sa pagluwas ang iyang mga katawhan. It means kani siya gi-rebuke sila. Posible ani nga nakalimtan nila, nga nakadungog na sila sa gospel, nakadungog sila sa gibuhat ni Kristo, at padayon gyapon sa pagpakasala. Nakalimtan as if wa nila
madawat ang kaning maayong balaan balita. Muna giingon niya, gi-remind niya nga, nakibaw naman mo ani. Anong inyo pa man, anong nagpadayon pa man mo? So mao'y iyang rebuke ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. And then nisunod si Pablo sa iyang pag-illustrate niya. Tag siya nindot kayo nga illustration about baptism, about baptismo, no? Ningon siya nga kita kuno baptized into Christ o baptized into His death, no? Nigamit si Pablo diri og metaphorical about baptism kani nga illustration nga kung ato ning landawon ang baptismo is gihumol ngadto sa tubig. Again, siguro sa mga previous na ko nga preaching, i-illustrate na nato nga ang bisan o gamay nga parte sa imong lawas na humol sa tubig. So iyang gigamit na nga illustration nga kita kuno gihumol ngadto ni Kristo. Walay gamay nga parte sa ato ang lawas nga wala masud ngadto kang Kristo. Imagino nato nga kanang kapsula nga naay film nga ang tambal dito nasud ang iyang film mauna si Kristo. Kita dito ta sa sulway gamay nga nakagawas ana. So giana niya pag-illustrate ang gibugaton sa baptismo. Yan ingon sa Colossians, ingon sa siya diri nga pinaagi sa na we are baptized into His death. Gihumol sa ta tungod kay gihumol ta ni Kristo. Then during sa iyahang death, during sa iyang pagkamatay, hitazad na yung sa tangad to. I hope nakita ninyo ang illustration. Na giusata sa iyang kamatayon. It means nga, pagkamatayon ni Kristo, ang atong karaan nga kinabuhi mismo, kung unsa mga tanan kita naatay mga karaan yun nga kinabuhi before sa atong conversion. I hope nga ang atong karaan dili pabuhi kundi patay na tungod kay pinaagi sa iyang baptism or iyang paghumol nga dito siya namatay ang katong karaan sa mismo namatay sa niuban sa iyang kamatayon. Now, ako ni try to illustrate ninyo in biblical context, theological context, no? Remember nga, sa una na pagkasala sa tao dito sa Garden of Eden, unsa may nitabo adto. Sa pagkasala nila, ang una nilang gibuhat, nitago sila. Naghimo sila ilang kaugalingon nga tabil, no? Dahon. Then we know nga ang dahon will last forever. Tungod adto ang gibuhat sa Ginoo, nigamit siya og panit sa mananap para mo-cover sa ato ang kauwaw. Ingon siya to cover our nakedness, to cover our shame, atong kauwaw, which is nagsimbolo siya sa sala. Muna siya. So here, ang baptism nga illustration ni Paul is a total union in Christ. Wala siya gamay nga murag ni sikil mo tiil.
total yun. Ni-describe siya og baptism dito ni Christ. Og diha, ang sin, wala na masakop dito kay tungod kay si Christ naana diha sa naana ka sa sud ni Kristo. Ug ningon siya sa Galatians chapter 2 verse 20, ningon siya nga, ningon sa Pablo nga, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Kaya na ito makita nga, ang baptism ni Christ is effective. Ang baptism ni Christ nga giliberata niya sa pagkasala. O dili lang ko ito ba na? No? Lingon bigyan si Pablo dito sa Philippians chapter 2 verse 13. For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. So masabot ani nga siya na ang nagkontrol, dili na ang sala. Mao ni siya ang ato ang nakuha na once nga si Christ na baptize nata nato niya in full. So here gipaklaro ni Pablo nga once we are united in Christ, pinaagi sa iyang baptism ug also baptism sa iyang kamatayon, which is here in Romans 6:4. We were buried therefore with Him by the baptism into death. Nga ang kani siya nga kamatayon nga gibuhat ni Kristo, kausara ni dili ni siya ingon magbalik-balik, dili ni siya ingon nga sa sunod na sa tuig magpakamatay na sad siya, dili ni siya ingon nga every mass atong kwaon sa pare i-sacrifice na sad. Ang iyang kamatayon gikan ni siya sa una hangtod karon, nagapadayon ni siya nga giluwas kita. Ang iyang sacrifice kausaran ni nahimo ni siya atong 2,000 years ago. And now ani nga cross kadto nga sacrifice, ang tanan natong sala giapil niya ngadto sa cross, gibore niya siyang lawas, no, as penalty. Ang imong sala, akong sala dito giusa ngadto sa cross para ang sala wala nay gapong diri kanato. Mao ni siya ang substitution, no, nga gitangtang ang atong sala o ang iyang righteousness ni Kristo, ang kamaayo ni Kristo, nga ang Ginoo ra nga siya ra mo'y makahatag og himaya og dungog ngadto sa amahan, yung kinibuhi ang gihatag diya kanimo. Muna siya nga kita acceptable nata sa amahan. So we pahinumduman ta nga ang iyang baptism dili lang ingon nga gitangtang ang atong sala, dili lang ingon nga gilimpyuhan ta, kundi gibalik ta ngadto sa man, gi-reconcile ta ngadto sa amahan. Sumao na siya ang gi-illustrate ni Pablo sa baptismo. Nga gikan sa kauwaw, gikabiran ta sa righteousness ni Kristo. Gikan nga kita nahilayo sa amahan tungod sa atong sala, ang baptismo nagpaki-unite ta o balik.
ug gikan nga naulipon ta sa sala, ug karon nakita na nga naa na tay bag-o nga Lord. Mao na siya. So here in verse 5, ni continue si Paul, ni remind si Paul nga if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly united with Him in a resurrection like His. So here, naatay madunggan nga naay lingwahe nga bag-ong kinabuhi. Murag gikan sa kangit-ngit gibalhin na ta sa kahayag bag-ong kinabuhi. Ang akong mga sala ug uban gi-unite ngadto sa iyahang lubong ni Kristo tungod kay kita naiusa diha kaniya, no? Ngadto sa lubnganan ug diha kita naatay bag-ong kinabuhi. Ningon siya diri ni reminder sa verse 4, ningon siya ngadto nga we were buried therefore with Him by the baptism into death. So diha ningon diri nga sa verse 5 that we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. Means since naata ni Kristo, namatay ta ni Kristo, wala tayo nga gibiyaan ta niya ngadto nga patay ng gihapon. Pagkabanhaw niya, then kita nayuban diha kaniya. So may pasabot ana tay bag-ong kinabuhi. Dili na ingon nga ang atong kinabuhi karon mura pa ta og nagpuyo sa karaan atong kinabuhi. Mo ni timailhan nato nga unsa man kog gipakamatyan bagyo kahapon ni Kristo. Naapil bagyo kahapon pagkabanhaw ni Kristo. Nga ang akong kinabuhi nagpabilin pa man sa karaan nga kinabuhi. Muna nga ningon si Paul, always examine ang atong kinabuhi. Always examine ang atong conduct. No? Ningon siya sa Colossians chapter 3 verse 3. I rephrase. Nga ang lubnganan kuno mo'y ni-hold sa iyang sala. Ang lubnganan mo'y ni-kupot sa iyang sala. Means gipabilin. But my life is now hidden with Christ in God. So means masabot nga ang katong karaan nimo nga sala or katong karaan nimo nga kinabuhi, ang katong lubnganan mo siya'y nagkupot. Ug ang imong bagong kinabuhi tuanan ni Kristo. Nakabilin. So here in verse 6, ingon siya diri verse 6 to 7, we know that our old selves was crucified with Him in order that the body of sin might not grow to nothing, so that we would no longer be slave to sin. For the one who has died has been set free from sin. But here, kita na to ang word nga crucifixion, which is magulanta na human sa atuang series sa Mark. No? Makita na to kung giunsa sa mga Hudiyo paglansang ang atong Ginoong Jesucristo. Kato siya nga view, graphic kayo, grabe kayo, mga samad atong makita. But giunsa pag-illustrate ni Paul diri para sa ato ang kaluwasan. No? Ang verse 6 ningon siya nga gilansang ang atong karaang pagkatao uban kang Kristo. It means nga ang atong nakita nga gilansang si Kristo, atong hinumduman nga
dili ni siya ingon nga emotionally nga, hello, mismo ikaw giapil ka sa paglansang ngadto sa cross. Dili siguro ingon nga physically ikaw, but Paul says, I been experience nga ako mismo gi-crucify sa ko ngadto sa cross. So ikaw, ako, sa tanan niyang giluwas, giapil ta niya ngadto sa cross. Ang atong sala gipatay. Simbolo siya nga ang atong sala gipatay. Kaduha, lingon siya diri, for the one who has died has set free from sin. So pinaagi sa kamatayon ni Kristo ang karaan natong kinabuhi nga makasasala, nitabuan ni nga namatay na to siya. O dili na ang sala, wala na ta maulipon sa sala. So ang kamatayon ni Kristo, dili ni siya ingon nga kabubuton sa atong mga tawhana nga nagtinguha nga patyon siya, although pinaagi sa ilang kadautan gigamit lang gihapon sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo nga sukat pa sa sinugdanan nga iyang luwason ang iyang katawan, kadautan nato mooy iyang gigamit para ako, ikaw, maluwas, mabayran ang atong sala. So karon, I question, ang atong kinabuhi karon, ang sala pa ba mo'y naghari? Napabay mga sala nga dili nato mabalibaran? Naabay mga sala nato sa una nga karon na nagpatigbabaw pa ba? Let us examine ang atong kagalingon. Kay ang atong sala gipakamatyan ni sa atong Diyos. So let's go sa last part ani. In verse 8, Paul says here, and now if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. If we have died with Christ, we also believe that we will also live with Him. It's a mindset niya na si Kristo yun namatay ug sa atong pagkatao na confirm siya nga usa kita nga gipakamatyan niya nga kita sad mismo mutuo nga kita buhi uban kaniya. There is a confirmation, confirmation nga kay moingon lang kita nga mutuo ta ni Kristo nga namatay, pero ang atong panginabuhi sukwahi sa iyang gibuhat. It means mo igingon ni John nga kita bakakonta. Ang hinahimangno ni Pablo diri nga ang kamatayon ni Kristo dili failure. O mauna siya atong tuhuan, which is makita sa ato ang kinabuhi na we believe because tungod kay na transform ta, tungod nakita niya pinagi sa atong transformation, mao ang confirmation nga we are also live with Him. Ang atong transformation gikan sa karaan nga pagkatao mooy ebidensya nga kita buhi kuyog kaniya. So in verse 9 we know that Christ being raised from the dead, we will
will never die again. Death has no longer dominion over him. So, gi-emphasize ni Pablo diri nga si Kristo conquers death. O ang kamatayon lose its power. Mao ni siya ang nature sa buhat sa Ginoo ngadto ni Kristo. Nga ang resurrection spinal. Mao to siya ang nag-close sa gate. Siya mismo ang naghatag sa ipinagi siyang resurrection. Siya may naghatag na to kinabuhi. Iyang gibuhat ka usara. Dili ingon nga magbalik-balik. Dili na matayog. Ug ang iyang gibuhat kadtong diha sa cross malampuson. Pinaagi ito si Kristo mao ang first fruit na sa tanan nagpatigbabaw na nagbanhaw siya. So pinaagi ato siya ang atong paglaom. Ug tungod sa adto nga kadaugan, batok sa kamatayon, kita adunay kasiguruan sa atong kaluwasan. Mao na atong nga siya ang atong hope, nga atong kasaligan, nga ang iyang gibuhat ngadto sa cross, wala ingon siya nga nagpabilin o pakamatay, kundi nabanhaw siya. Ug sa iyang pagkabanhaw, timaan siya o timailhan siya nga naay victory or nabayran gyud ang atong sala. Kita pinaagi siyang pagkabanhaw, iyatang gihawas ngadto sa prisuhan sa sala. Mao na ningon siya sa verse 10, for the death he died to sin once and for all, but the life he lives to God. Ang kamatayon ni Kristo mao ang perpekto nga bayad sa atong mga sala. Ug dili na siya balik-balikon pa. Gibayran niya kausa. Inana ka grabe ang iyang gahom. Iyang gisecure na siya mo ang atuang justification, ang pasabot ana nga siya mo'y nirepresenta nato sa tubangan sa Dios. Ang iyang resurrection nga we live entirely kuyog ta ngadto sa Ginoo. Tungod niini, those who are united to Him also live with Him. Ug dili na, no? Atong kagalingon, but we live with God. Ang unang prutas sa atong justification ngadto ni Christ, or sa atong union ngadto ni Kristo, na we have peace with Him. Naatay peace ngadto na sa Amahan. Romans 5:1. So here in verse 11, padayon si Pablo nga, so you must also you also must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. You must consider. It means this is something like a confession of faith. Nga si Kristo nagpakamatay sa atong sala ug pinaagi kaniya, pinaagi sa iyang kamatayon, kita nabalik ngadto sa atubangan sa Amahan, na reconcile ta ngadto sa Dios. Nga
nagpahinumdom si Pablo nga ang saving work of Christ, ang iyang salvation nga iyang gibuhat, nahuman na. Wala na, dili na siya magbalik-balik na fulfill na, this finish. Dili na siya sa Hebrews 10:14, ningon siya nga, he will never repeat it. Morning reminder also to us nga we should also consider or hunaw-naon nga kita patay sa sala, dili makahatag og dungog ug himaya sa Dios, karon pinaagi sa iyahang buhat sa kaluwasan kita nabuhi ug diha na naa nata sa Dios, naa nata atubangan sa balaan nga Dios. Nga kung kita moingon ta nga muklaim ta nga ako gibayran ako, ang akong sala gibayran na sa Dios, but ni contradict sa imuhang inadlaw nga panginabuhi nga dili makapahatag og himaya sa Dios, so may pasabot ana, then you're not telling the truth, na makakra ka. Imposible kayo ang gahom sa Dios, gibayran na ka, gihugasan ka siyang dugo, nga dili ka mausap. Dili ningon nga ikaw mismo mo'y nagbuhat ani. Dili ningon nga tungod sa imong kamaayong tao mo'y nakaluwas kanimo, mo'y nakapausab nimo. Dili. Mismo ang Ginoo through sa iyang baptism, siya na ang imuhang nga Lord. Mingon ka nga imo siyang Lord, so may gingon ni Kristo na, you call me Lord, but you don't listen what I say. Mo sukwahi kayo ang imong kinabuhi. Means we always nga ato ang i-examine ang atong kaugalingon nga, Lord, bagyo kaha nako si Kristo. Naa na bagyo kaha ko ni Kristo. So sa 12 ningon siya nga, let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passion. So kani siya nga rin ni pahinumdom si Pablo nga tungod kay naa na kita diha ni Kristo, ang sala wala nay gahom sa atong kinabuhi. Og ni ingon ni pahimangno siya nga ayaw gamita, no? Ayaw mismo gamita ang inyong lawas o parte sa inyong lawas nga instrumento sa pagpakasala. Kay duha ra gyud ang atong paingnan, either nga to glorify God or muserbisyo ngadto sa sala. Mao ni ang ato ang lawas. Mao ni nga gipahinumduman ta ni Pablo nga si Christ na ang nagduma sa atong kinabuhi ug ang sala wala nay gahom sa atong kinabuhi. So makita nato no, ang baptism is dako kayo siya impact. Baptism into Christ, dako kayo siya impact sa atong kinabuhi nga si Kristo mismo na ang nagduma sa atong kinabuhi ug dili na ang sala. So here ipadayon si Pablo sa 13, ningon siya nga, do not present your member to sin as instrument for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as an instrument for righteousness. Klaro kayo diri. I-remind niya, gibalik niya nga ang atong kinabuhi, ningon pa si Pablo sa Roma Kapitulo 12 nga ang atong kinabuhi mao na siya ang spiritual sacrifice
ato ang gasa ngadto sa amaan. But here gibalik niya nga ayaw gamita ang atong kaugalingon, ang atong parte sa atong lawas pagpakasala. Kay kani siya gibayra na siya sa precious blood of Christ. No, ang kinatibukan sa atong lawas, walay gamay nga parte sa atong lawas nga wala niya gibayran. Kani siyang atong lawas, mo ni siya ang living sacrifice, balaan nga acceptable only to God. So every part sa atong kinabuhi, gikan sa atong hunahuna na atong gamiton usahay sa pagpakasala, gikan sa atong bakba na usahay dili nato mapungan, gikan sa atong mga mata, gikan sa atong kamot, tiil og hangtod sa uban pang mga parte sa kanita nang gibayran na ni Kristo. Iya na ning gibuhi. Si Kristo nagpakamatay every part sa atong kinabuhi. Muning ningon si Pablo o si Pedro sa iyang kasulatan, ningon siya nga, be holy for I am holy. Lahi na ang atong kinabuhi sa una. Ang atong kinabuhi karon nga giluwas na ta ni Kristo, ang iyang kaman nga kita magpakabalaan tungod kay ang atong amahan balaan. Dili na ingon nga slave pa ta sa pagpakasala. Even si Paul remind us nga we need to work out our salvation, nga ato ang tagaan dakong bili nga kita giluwas na ta. Dili na to pasagda, dili na to yama-yamaan. So mao ni siya ang warning ni Pablo na kung si Kristo namatay para sa imong mga sala, pero magpadayon gyapon ka o presentar sa imuhang mismo nga mga parte sa imong lawas, then siguro si Kristo wala mamatay sa imong kinabuhi. O si Paul strongly ni-remind ka nato nga we should examine ourselves to see whether we are in the faith. That's why reminder nga si Kristo giiya nang gilubong ang atong mga sala ngadto. Iyang giapil sa iyang kamatayon. Then iyang gibilin ngadto sa lubnganan ang atong mga sala, ug nabanhaw siya ug kita na iuban sa iyang pagkabanhaw, bag-o ng pagkatao. Muna siya nga ang sala wala na control sa atong kinabuhi. Lastly, in verse 14, for sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Kini nagbalik na sa ngadto sa previous nga chapter ang panaglalis nga ang mga Hudiyo, ang ilang gisaligan nga kaluwasan mao ang pagsunod sa balaod ni Moses. Pero we know nga ang enda nga kamatayon. Tungod kitang tanan fall short sa glory sa Ginoo. So here makita nato nga ang tanang magtotoo dili na siya under the law, but under the grace of Christ. So mo to nga naay argumento ningon siya nga gamiton ba nato ang grasya sa Ginoo, lisensya sa pagpakasala?
By no means. Nga, if anyone who is in Christ, he is a new creation. Bago siya nga pagkatao. Ang karaan nimo nawala na. Ang bago diha na siya na mismo ang nagkontrol sa imong kinabuhi. Ang balaod na obsolete na tungod si Christ mo inaa na sa imong kinabuhi nagduma. Ang ikaw nga sa unang nanginabuhi sa sala, karon si Kristo na ang nagduma sa imong kinabuhi. So ang paglisensya na gamito na nimo ang grasya para pagpakasala, pasabot ana niya nga ang imong unahuna wala pa mausab ngadto ni Kristo. Sa cross ang balaod itangtang, no? Ang condemnation sa balaod gitangtang niya. O pinaagi sa iyang pagkabanhaw, diha kita giusab niya, i-secure ta niya, i-liberate ta niya sa atong sala. Mo nagklaro kayo ang exhortation ni Paul nga tungod kay kita naa sa ilawom sa grasya, naa sa we are baptized also in His grace. Wala na'y otoridad ang atong sala sa atong kinabuhi. So it does not mean nga libre na ta sa sala. Which is in chapter 7, ani explain ni Paul while he is still in the flesh, nag-struggle siya sa sala. But because of grace, because of Christ, kita makalingkawas ana niya. Dili lisensya para ato ang gamiton ang kanisiya nga pulong. Pero si Pablo ni warn ani niya nga kung magpadayon ta og pakasala, nagpakita kani nga kita wala diay lukatagyod gihapon sa Dios, nga ang sala mao pa diay ang nagduma sa atong kinabuhi. So either kita naatay duha ka master always. Either we serve sa sala or we serve ni Christ. Asa man ang ato ana. Walay tunga-tunga ni niya, walay mingon nga naara ko diha sa tunga. If we continue nga atong i-give in ang ato ang kaugalingon, atong ihatag ang atong kaugalingon sa sala, nagtimaan ra kani nga ang atong master mao ang sala, ug wala ta may apil sa iyang kamatayon ug iyang pagkabanhaw. Kung nagsigi ta, padayon ta ug pakasala, kani siya ang ato ang paingnan, mao ang eternal separation sa Ginoo. If we know the truth, if we know the gospel, but ang atong kinabuhi always denying sa kinabuhi sa gospel, it means maoy buhi nga kabugat kaayo. Mo na nga si Pablo nagpahimangno, ang scripture nagpahimangno, i-examine nato ang atong kaugalingon. Dili ta mo kumpiyansa. The heart is deceitful, we don't know. But because of Christ, because of the gospel, because of the written word of God, naatay kasaligan, naatay tamdanan, na nagsubay bagyo kahako sa kamatuuran. Siya kani mo'y ato ang sumbanan. 2 Timothy 3:16-17. Sumuni ang atong paglaom nga Christ rule our lives
He make us slave to righteousness. Sa iyang kaayo. Dako kayo siya o kausaban. Ug tungod ana nga righteousness, dili ingon nga kita ipasagdan lang ang atong way of life will conform to the desire of God, which is towards holiness. Ato lang talikdan ang ato ang karaan nga kinabuhi. Walk with repentance ug magpadayon ta ngadto under sa iyahang grasya. Kung dili ta niya biyaan, ni promise siyang gitagaan ta niya og strengthener. Muna ang balaang espiritu na siya mo'y mugiya nato hangtod sa iyang pagbalik. Sumuna siya nga ang grasya ni Kristo speaks, dili matangtang. Siya mo'y mugay nato ngadto sa trono. Pero ang question diri, nagpuyo ba sa inyong kinabuhi as Kristohanon? Nagpuyo ba kamo base sa ubos sa grasya? Nakita ba ninyo sa inyong matag-adlaw ng panginabuhi nga naamo sa grasya ni Kristo o naamo sa sala? Kay ang gahom ni Kristo, ang kamatayo ni Kristo, wala siya mapakyas. Wala siya ingon nga kutob ra siya sa lubnganan. Siya nabanhaw. Siya karon nagduma sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. In closing, ang pagpakasala only leads to eternal death. But kung naamo ni Kristo, Christ is our only hope. Abide in Him and never forget nga ang sala is no longer your master but Christ. Let's pray. Lord, salamat Lord sa imong gibuhat. Yakan namo. Salamat sa pagpahinumdom ng imong baptismo, ng imong kagalingon. Ikaw mo'y nag-secure ka namo, Lord. Ikaw mo'y nag-usab ka namo. Ikaw mo'y naghatag ka namo o kagawasan gikan sa sala. Ang sala, Lord, wala na'y gahom sa among kinabuhi. Ang sala, napapas na, Lord, nabilin dito sa lubnganan. Ug diha kanimo, naagi sa imong grasya, ang kaluwasan, nakita ka namo, siguruan, na kami gisilyuhan, diya sa imong balang espiritu, iprotektahan hangtod sa imong pagbalik. Lord, salamat sa imong kaluwasan. Salamat, Lord, sa imong pagluwas ka namo. We know, Lord, nga ang pagluwas ka namo dili sayon. Imong mismong gihatag ang imong kinabuhi, palansang nagpakamatay para kanamo na kami unta, Lord, dili angay. Tungod sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong bugma, at sa imong anak, kami, Lord, kaambit sa anak nga bugma. Lord, ang mga pag-ampo karong hapuna, mong ipangayo, Lord, na dili na mo makalimtan ang imong gibuhat.
na dili na mo makalimtan ang imong pulong nga kami naana sa bag-o, naana sa kiliran diha kanimo. Tabangi mi Lord sa among struggle matag adlaw, hinumdumi mi sa imong buhat dinhi sa among kinabuhi. Na diha Lord mo grow kami, uban kanimo, diha kanimo ug hangtod sa imong pagbalik. Among ipasalamatan Lord ang tanan magyampo pinaagi sa itong mga anak ng maluluwas sa Ginoong Jesucristo Jesus. Amen.